Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo ito dati. Ako po ay dating nurse at ako po ay nagtrabaho dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. And as a nurse, both here and abroad, ilang beses ko na kong na-experience yung sitwasyon kung saan sinasabi ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng pasyente at yung doktor ang tagabalita. It is a skill, an art para sa isang doktor ang magsabi ng tunay na kalagayan ng pasyente. Kasi kadalasan, dalawang klase ang balita, two kinds of news, isang good at isang bad. At kadalasan din, ang unang gustong marinig ng mga pasyente, anong inuuna nila? Bad news muna. Unahin muna yung bad news. At least, matapos na ang usapan. Doon na tayo sa good news. Let's end in a good note. Para hindi naman down na down ang pasyente. Alam nyo, namamangha ako sa abilidad nila na ibalita kung ano ang totoo. As a messenger, kailangan mong sabihin ang totoo. Walang labis, walang kulang. Truth has no feelings. Ika nga, ikaw lang ang tagapagbalita, tagapagdala ng balita. Pero, kailangan mong isaalang-alang ang sitwasyon ng tatanggap ng mensahe. Kasi, kahit kailangan niyang marinig ang totoo, kung hindi naman siya handa para dito, baka baliwala ang mensahe mo. At kung ikaw naman ang tatanggap ng mensahe, kailangan handa kang tanggapin ng totoo kasi para iyon sa ikabubuti mo. Sabi nga nila, do not shoot the messenger kung hindi mo gusto ang katotohanan ng sinasabi sa iyo. Nasa sa iyo yun kung paano mo tatanggapin ang balita, good or bad. At nakadepende doon ang magiging disposisyon mo at ang susunod mong gagawin. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, pareho tayong tagapagdala at tagatanggap ng mabuting balita. Nung tayo po ay bininyagan, naging kaisa tayo sa pagiging propeta ni Kristo. At hindi po yun optional, ha? Nakikibahagi tayo sa kanyang prophetic ministry. We are all called to be prophets. At hindi madali iyon. Tignan natin si San Juan Bautista. Bago pa siya naging tagapagdala ng mabuting balita, tinanggap niya muna ito. Katunayan, hindi pa siya ipinapanganak. Narinig na niya ang mabuting balita sa sinapupunan ng nanay niya sa pamamagitan ng boses ni Maria, na dala-dala naman ang mabuting balita sa sinapupunan niya, ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang sambayanan. At anong reaksyon ni San Juan Bautista habang nasa sinapupunan ni Elizabeth? Hindi ba't naggagalaw siya sa tuwa? Tayo rin po, sa paghahanda natin sa pagdating ni Jesus, tayo ay hindi magkaugaga sa tuwa, sa dami ng gagawin natin ngayong Pasko. Ilang Christmas parties na ba ang napuntahan ninyo? Dami na, no? Tumaba na ba? Sumikip na ba ang pantalon? Ilang exchange gifts ang pinuntahan at binigay natin. Ilang reunions ang nangyayari kapag December. Napakaraming pagdiriwang. Dahilan o maraming dahilan para tayo ay magalak. Pero, ang tuwa na dala ng mabuting balita ay mas malalim ang hinihingi. Kung gusto mong maramdaman ng tuwang Diyos lamang ang makakapagbigay, dapat ay tunay mong tinatanggap ang mabuting balita sa iyong kalooban, sa isang hakbang na kailangan mong paghandaan. At ano iyon? Yun ang ipinamalita ni San Juan Bautista bilang tagapagdala ng mabuting balita.
Ano ba ang sinisigaw niya lagi? Magsisi, repent, because the kingdom of God is at hand. Narito na ang kaharian ng Diyos. Kung tunay tayong tumatanggap sa mabuting balita, tayo mismo pinaghahandaan ang pagdating niya sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang awa ng Diyos ay mabuting balita. Pero ang tanong, ako ay tinatanong ko rin ito, bakit kakaunti ang nangungumpisal bago ang Pasko? Kung talagang excited na tayo at pinaghahandaan ng Pasko ang mabuting balita, dapat may lugar siya sa ating puso. Baka kasi madilim, malamig, at wala ng lugar sa puso natin para sa Kanya dahil sa mga kasalanang ayaw nating aminin at ayaw nating pagsisihan. Sayang, pasok sa isang tenga, lalabas lang sa kabila. Hindi nananatili at namumuo sa ating puso ang mabuting balita. Kung walang namuong Kristo sa puso mo, isang manunubos at tagapagligtas na pinatawad ka sa iyong kasalanan at ngayon nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan, anong ipapamalita mo bilang isang Kristiyano? Mananatiling tikom ang bibig mo tulad ni Zacarias hanggang handa ka na at naniniwala ka na ang mabuting balita ay kalakip din ng pangalang Juan mismo. John, ang ibig sabihin ng pangalang John ay God is gracious. Sa pangalan pa lang na magiging propeta na maghahanda ng daraanan ni Kristo, alam na natin kung ano ang magiging mabuting balita na magkakatawang tao. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng gracious? Sa Tagalog, ang daming equivalent. Mapagmahal ang Diyos, mapagpala ang Diyos, maawain ang Diyos. Yan ang mabuting balita at naging totoo yan, naging totoong-totoo nang nasa atin na ang Diyos, Emmanuel. Pinatunayan niya at pinangatawanan niya ang mabuting balita. Magiging tunay na tagapagdala tayo ng mabuting balita kung sa buhay natin ay tinanggap at naganap na ang mabuting balita. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay mga Juan, mga patunay na God is indeed gracious, na minamahal at niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang tao. Patunay na tinutupad niya ang pangako niyang kaligtasan. Yan ang good news, ang katotohanan. Pero nasa atin iyon kung magiging good nga ba iyan o bad news. Depende iyan sa magiging tugod natin sa daraanan at tahanan ng Panginoon sa ating mga puso. Depende kung anong klase tayong tagatanggap ng mabuting balita sa nakalipas na 8 araw ng simbang gabi o sa nakalipas na magiging 4 na linggo ng Adbyento. Naiintindihan ba natin ang tawag ng pagbabago? Mga kapatid, laging good news ito sa mga tao na naghahanda sa pagdating ni Kristo, lalo ngayong Pasko. At nagiging bad news naman ito, kahit good news, sa mga taong ayaw bitawan at gusto lang manatili sa kasalanan. Kung paano natin tatanggapin ito, dito naman nakasalalay ang ating tagapagdala ng mabuting balita sa iba, ang ating pagiging propeta at buhay na saksi ng awa at grasya ng Diyos. Ikaw ba ay isang propetang sumisigaw sa ilang na inihanda ang daraanan ng Panginoon sa kanyang puso? O ikaw ay isang propetang tikom ang bibig, tila putol ang dila at hindi makapagsalita
dahil sa pagdududa o sa kasalanan, ano na ba ang namumuo sa puso mo? Ano ba ang sasalubong sa iyong balita? Good news o bad news? Amen.